Kakabukas lang ng era online, habang ang lahat ay nagmamadali papunta sa mga sikat na class. Walang pag-aalinlangang pinili ng lalaking ito ang Berserker. Ang mga warrior ay malayo sa mga sword saint, na may malinis at nakakabilib na slash effects. Hindi rin sila makapaghagis ng mga nakakasilaw na long-range spells tulad ng mga mage. Ang tanging kalamangan nila ay ang mas malaking health pool, kaya napipilitan silang sumugod sa unahan at makipagbakbakan ng nakatayaang buhay. Kaya sa paningin ng karamihang baguhan, ang class na ito ay isang siguradong tiket patungo sa kamatayan. Pero alam ni Linjay na nagbalik mula sa hinaharap ang totoo. Sa late game, ang Berserker ay magiging pinakanakakatakot na Abyssal Blood Demon God sa buong laro. Sa nakaraan niyang buhay, tinahak ni Linjay ang mismong landas na ito. Muntik na niyang maabot ang number 1 spot sa buong server. Sa kasamaang palad, sa huling laban, gumamit ng hacks ang kalaban niya para pilit siyang patayin. Sa sumunod na segundo, umalinggaw sa kanyang pandinig ang walang emosyong boses ng system. Napatay ka ni Bai Li Chongqing. Ang account ng natalo ay tuluyang buburahin, at lahat ng assets ay ililipat sa nanalo. Nawalan ka na ng karapatang maglaro. Magre-restart na ngayon ang system. Sa sandaling iyon, puro matinding pagkadismaya ang naramdaman ni Linjay. Pero nang imulat niya ulit ang kanyang mga mata, himalang nakabalik siya sa araw bago ilunsad ang laro. Nang tuluyang mawala ang malamig na boses ng system na iyon, biglang napabalikwas si Linjay sa lapag. Bakit siya nakabalik sa sarili niyang kwarto? Maya-maya lang, dahan-dahang bumukas ang kanyang pinto. Opa, nakahiga ka ba sa lapag at nagko-cosplay bilang bangkay? Nanlaki ang mga mata ni Linjay sa gulat dahil ang taong nakatayo sa harap niya ay ang kanyang nakababatang kapatid, buhay at walang dalos. Pero sa kanyang alaala, naging gulay ito matapos ang isang car accident 3 taon na ang nakalipas. Pagkatapos nun, nabubuhay na lang siya sa tulong ng mga makina sa at lahat ng napanalunan ni Linjay mula sa paglalaro ay napunta sa mabibigat na medical bills nito. Pero ngayon, nakatayo siya rito at walang kahit anong pinsala. Mabilis na tumayo si Linjay mula sa lapag at hinawakan ang nalilitong kapatid. Ayos ka lang ba? Di ba dapat nakahiga ka sa isang hospital bed? Tinulak siya nito pabalik pababa. Ma, magdamag naglaro si Opa kaya nasunog na yata ang utak niya. Hindi ba't ikaw yung nakaupo sa harap ng kagabi kakahintay na ma-launch ang laro? Bakit ka nagkukunwaring may amnesia ngayon? Gulat na nakatitig sa kanya si Linjay. Anong launch? Anong petsa na ba? Anong taon na ba ito? Tiningnan siya ng kanyang kapatid na parang wala na siyang pag-asa. Ngayon ang public beta launch ng Era Online, sira. Pagkarinig ni Linjay rito, nanigas ang buong katawan niya. June 22, 5 taon na ang nakalipas, anak ng. Hindi ito isang guni-guni. Talagang nakabalik siya. Ang kawalan ng pag-asa at galit mula sa pagtatraidor at pagpatay sa kanya ni Bai Li Chongqing ay nakaukit pa rin sa kanyang mga buto. Pero sino bang mag-akala na sa pagkakataong ito, bibigyan ulit siya ng tadhana ng panibagong pagkakataon? Nareset ang tunay niyang buhay pati na ang laro niya. Sa pagkakataong ito, tatayo siya sa pinakatuktok ng era. Kaya hindi nag-atubili kahit isang segundo si Linjay. Inubos niya ang bawat sentimong naipon niya mula sa 3 taong pagpa-part-time job para bilhin ang pinaka-advanced na gaming helmet, handang lumaban pabalik. Ang nagpa-espesyal sa era ay ang ear game na ito ay nag-evolve kasabay ng oras at mental state ng player. Noon, pagka-launch pa lang nito, gumawa na agad ito ng matinding ingay sa buong mundo. Ang hyper-realistic nitong immersion at nakakabighaning virtual world ay tuluyang humatak sa hindi mabilang na mga player. Sa nakaraan niyang buhay, kilala si Linjay sa buong era bilang ang walang kamatayang war god. Hindi siya umasa sa pera o top-tier na gear. Gamit ang matalas na pag-isip at matinding pagsisikap, gumamit siya ng ordinaryong equipment para makagawa ng elite level na mga galawan. Kaya naman pinuri siya ng mga player bilang rurok ng technical skill. At sa hanay ng mga ordinaryong player, abot langit ang kanyang reputasyon, at isang huling hakbang na lang ang kulang para maging pinakamalakas na player siya sa buong server. Pero si Bai Li Chongqing, ang lalaking itinuring minsan ni Linjay na parang kapatid sa buhay at kamatayan, ay sumuko sa kapangyarihan ng pera, naging kaaway na nagtaksil sa kanya, at inagaw ang titulong matagal na niyang hinahabol. Hindi pa rin ito maintindihan ni Linjay. Kailan pa nagsimulang magplano ng pagtataksil si Bai Li Chongqing, at ano ang nagtulak sa kanya na umabot sa ganun? Pero wala ring magbabago kung isipin niya pa ito ngayon. Sa halip na magpakalunod sa lumang galit, kailangan niyang samantalahin ang ikalawang pagkakataon at siguraduhin hindi na mauulit ang lahat ng panghihinayang mula sa kanyang nakaraang buhay. Maya-maya pa, tumunog na ang system notification. Maligayang pagdating sa era. Mangyaring pumili ng iyong in-game class. Ngayon, magsisimula sa wala si Linjay kasama ng mga player sa buong mundo para lakbayin itong walang hanggan, hindi kilala at nakakabighaning mundo. Sa nakaraan niyang buhay, hindi naglabas ng anumang guides o preview content ng maaga ang mga developer ng Era Online. Pumasok sa laro ang bawat player ng walang alam, at napilitang mag-explore at pag-aralan ang lahat sa sarili nilang paraan. Pero para kay Linjay, isang veterano mula sa 5 taon sa hinaharap, halos wala ng sikreto ang Era sa kanya.
Mga ruta, paraan ng page explore, leveling plans, lahat ng iyon ay magiging mas madali na lang para sa kanya. Ito ang kanyang top tier na kalamangan at walang ibang makakagaya rito. Magbabalik na ang hari ng purong skill. Ngunit, sa plaza ng Newbie Village, tinatawanan pa rin siya ng ibang mga player. May pinili talagang warrior. Nasisiraan na ba sila ng bait? Tama iyon. Kahit na matapos siyang ipanganak muli, pinili pa rin ni Linjay ang warrior ng walang pag-aalinlangan. 2 taon na ang nakalipas, minsan na siyang tinanong ng matalik niyang kaibigan na si Bai Lichongcheng kung anong class ang pipiliin niya kung makakapagsimula siyang muli. Sumagot si Linjay nang walang bahid ng pagdududa. Warrior. Walang kaduda-duda. Napasabog ng tawa si Bai Lichongcheng. Ang warrior ay ang klaseng class na pinipili lang ng mga bottom tier na player. Kung gusto mo talagang maranasan ang pinakamalakas na paglalaro, dapat piliin mo ang swordsman tulad ko, elegante at nakamamatay. Noon, tiningnan ni Linjay ang gwapong mukhang iyon at hindi mapigilang asarin siya. Buwisit, talagang nakakalusot sa kahit ano ang mga gwapo. Pero walang nakaintindi sa kanila na noon pa man ay tinatahak na ni Linjay ang natatanging landas ng paglago ng warrior. Kahit anong hamon ang humarang sa kanya, ipinakita niya ang isang nakakatakot na tibay. Habang mas lumalakas ang kalaban, mas nag-aalab ang kanyang fighting spirit. Tanging ang taong gumapang pabalik mula sa bingit ng kamatayan ang karapat-dapat sa titulong walang kamatayang war god. At tanging ang player na nakaligtas sa daan-daan at libu-libong laban nang hindi namamatay ang tunay na makaka-unlock sa nakatagong titulong iyon. Iyon ang totoong kondisyon para maging walang kamatayang war god. Ang pinakamalaking likas na kalamangan ng warrior ay ang malaking health pool nito. Kahit pangit ang equipment, kaya nitong makaligtas sa isang nakamamatay na atake mula sa isang minor boss. Higit sa lahat, pagkatapos kumpletuhin ang isang espesyal na hidden quest, ang mga warrior ay pwedeng mag-advance sa isang hidden class. Iyan ang mismong landas na pinili ni Linjay sa nakaraan niyang buhay. Ang Berserker class na kayang direktang gawing combat power ang health. Kapag pumipili ng class ang mga pay-to-win na wala silang pakialam kundi ang baliw na damage at nakakasilaw na itsura. Natural na umaakit ng napakaraming tagasunod ang mga mage, swordsman, hunter, at assassin. Dahil doon, sa mga kalsada ng Newbie Village, 8 o 9 sa bawat 10 player ang gumagamit ng mga damage-focused na class na ito. Ngunit wala silang kaalam-alam na noong mga unang yugto ng laro, kung kailan labis na hindi balanse ang stats ng mga halimaw, halos hindi man lang mabuhay ang mga class na yon, paano pa kaya ang magpanatili ng tuloy-tuloy na pinsala? Ang mga warrior naman ay may walang katapat na kakayahang mabuhay simula pa lang. Tungkol naman sa kakulangan nila sa pinsala, ang kahinaang iyon ay maaaring ganap na matakpan ng malalim na kaalaman sa mekanika ng laro. Nang sandaling iyon, biglang tumunog ang isang abiso ng sistema sa tainga ni Linjay. Unang quest, unang pagdating. Mangyaring mag-ulat kay Odalet sa Meltdown. Natitirang oras, 5 minuto. Sa sandaling marinig ni Linjay ang pangalang iyon, nagliwanag ang kanyang mga mata. Hindi ako makapaniwalang makikita ko uli ang matandang iyon. Nakakapanumbalik talaga iyon ng mga alaala. Nang sandaling iyon, biglang may humarang sa harapan ni Linjay. Hoy, basurang warrior! Binunggo niya ako. Ang humarang sa kanyang daan ay si Balay, isang paladin na manlalaro na umabot na sa level 2. Sinusubukang dumaan dito. Kung gayon sa ngalan ng banal na liwanag, sisingilin kita ng isa copper coin bilang bayad. Ang paladin ay isa sa mga paboritong pinipili sa simula ng laro ng mga manlalarong pay-to-win. Mayroon itong pinsala, pagpapagaling at kontrol, kaya isa itong all-around na class sa panimulang yugto. Gayunpaman, kalahating oras pa lang matapos ang paglunsad, umabot na sa level 2 si Balay. Maliwanag, pagkatapos niyang buuin ang kanyang karakter, gumastos na siya ng pera para sa isang starter yaspa. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang kalamangan sa antas para mambuli ng mga tao sa Newbie Village, humarang sa mga daan, at mangolekta ng bayad sa proteksyon. Kahit sinong tumangging magbayad ay atakihin. Ngunit sa totoo lang, ang mga taong katulad niya ay walang alam sa mismong mekanika ng laro. Ang kanyang kagamitan at antas ay hindi talaga tumutugma sa tunay na lakas. Sa madaling salita, isa lang siyang paper tiger na nagmamatapang. Sa mga opsyonal na pabuya para sa pag-uulat bilang bagong manlalaro, ang pinakasulit ay ang isa 0 copper coins. Kaya kahit may magbayad ng isa copper na toll, hindi naman talaga ito malaking kawalan. Ngunit ang tingin ni Linjay ay biglang nanlamig. Bakit ko naman ibibigay sa'yo ng libre ang pera ko? Umungal siya sa galit sa mismong oras na yon. Dahil mas malakas ako sa'yo. Burahin mo ang account mo at magsimula ka ulit, tanga. Ngunit sa sandaling bunutin niya ang kanyang mahabang espada, na unang gumalaw si Linjay at hinawakan ng mahigpit ang kanyang pulso. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Balay dahil napagtanto niyang hindi niya magamit ang anumang lakas. Walang emosyong sinabi ni Linjay, ang grip enhancement ay isa sa mga panimulang talent ng warrior. Pinapalakas nito ang puwersa ng mga daliri, pinapahirap ang pagkabitaw sa armas habang hawak ito, at pinapataas ang resistensya laban sa mga disarm effect. Agad na mo ang malamig na pawis sa noo ni Balay. Huwag mong sabihing pinili mo ang basurang skill na yan, para lang mas mahawakan ng mahigpit ang armas mo. Anong silbi ng ganyan kawalang kwentang talent?
Nakangiting nakamamatay si Linjay. Para sa'yo, baka nga talagang wala itong kwenta. Ngunit para sa akin, ito ang pinakamalakas na talent. Pagkatapos niyang magsalita, gumamit lang si Linjay ng kaunting lakas sa kanyang mga daliri at dumiretso sa lapag ang espada ni Balay. Sa sobrang takot ni Balay ay muntik nang magsabay sa pagtulo ang kanyang luha at sipon. Disarm, tinanggalan mo talaga ako ng armas gamit ang kamay mo. Ang talent na ito, na tinatrato ng halos lahat ng manlalaro bilang basura, ay maaari palang maging isang nakabugulat at mahalagang diskarte sa labanan. Pinahintulutan ng grip enhancement ang isang manlalaro na salagin ang mga normal na atake gamit lamang ang kamay. Patuloy na lalakas ang epekto nito kasabay ng pagtaas ng strength stat. Kapag nahigitan ng strength ng gumagamit ang sa kalaban, maaari pa itong direktang magdulot ng disarm effect. Lihim na napabuntong hininga si Linjay. Ang katotohanan na napakadaling na disarm ng level 2 paladin na ito ay nagpatunay na ang strength stat ni Balay ay mas malala pa marahil kaysa sa isang ordinaryong baguhan. Hindi man lang siya naglagay ng kahit anong points sa strength. Isa talaga siyang ganap na baguhan. At hindi malalaman ni Balay na sa huling bahagi ng pagpapalakas ng talent, ang grip enhancement ay magiging isa sa mga pinakamahalagang top-tier talent sa sistema ng warrior. Ang Titan's Grip, ang advanced na anyo ng grip enhancement, ay isang god-tier talent na kilala sa pagbibigay ng kakayahan sa mga manlalaro na ihampas ang isang dragon-slaying greatsword, na kadalasang nangangailangan ng dalawang kamay, gamit lamang ang isang kamay. Ngunit para ma-unlock ang rutang iyon, kailangang piliin ng manlalaro ang grip enhancement bilang panimulang talent habang ginagawa ang karakter. Nang sandaling iyon, biglang nagkagulo ang mga nanonood. Wow! Nandito na ang mga gwardya. Tumabi kayo. Nagliwanag ang mga mata ni Balay, at agad siyang sumigaw ng buong lakas. Tapos ka na. Ang paggawa ng gulo sa isang safe zone ay nangangahulugang papatayin ka kaagad ng mga gwardya sa mismong oras na iyon. Sa ngalan ng banal na liwanag, sumusumpa ako na ang lalaking itong nagngangalang Linjay ay umatake ng tao sa publiko. Ang mga level 1-0 na gwardya sa Newbie Village ay may lubos na nakapangingilabot na kapangyarihan laban sa mga level 1 at level 2 na mga baguhan. Ngunit napahagikik na lamang si Linjay at inamin ito ng diretsahan. Tama yan. Ako nga ang may gawa. Pagkakita kay Linjay na inamin niya mismo, agad na masumigaw ng malakas si Balay. Nakita niyo na inamin niya. Bilis at parusahan niyo siyang mabuti. Ngunit hindi man lang gumalaw ang gwardya. Malamig ang boses na sinabi lang nito, aksyong pandepensa. Walang parusa. Pagkabigkas ng mga salita, dumiretso ang gwardya kay Balay. Agad na nataranta si Balay. Hoy, anong ibig mong sabihin? Anong ibig sabihin ng aksyong pandepensa? Teka, nagbayad ako ng $100 100. Isa akong Gaan-gaan lang na pinanood ni Linjay ang nangyayari. Sa isang safe zone, kung sino ang unang umatake at gumawa ng gulo ay huhusgahan ng sistema bilang maling panig. Maaaring gumanti ng kasing lakas ng gusto nila ang kabilang panig nang hindi nakakatanggap ng anumang parusa. Nang sandaling iyon, biglang lumabas ang isang abiso ng sistema. Nagbayad ang paladin na si Balay kay Linjay ng isa copper coin bilang danyos. Itinaas ni Linjay ang kanyang kamay at sinalo ang copper coin na lumilipad papunta sa kanya. Pinaikot-ikot niya ito sa pagitan ng kanyang mga daliri at mahinahong sinabi, tinatanggap ko ang paghingi mo ng tawad. Sa pagtingin kina Balay at sa kanyang mga galamay, na nagdilim ang mukha sa matinding galit, hindi na iwasan ni Linjay na asarin sila muli. So plano niyo pa bang maghulog ng ilang copper coins para sa akin? O tatabi kayo gaya ng mga mababait na bata para makadaan ako? Sa sobrang galit ni Balay at ng iba pa, halos magitnit ang kanilang mga ngipin, pero wala silang magawa laban sa kanya. Pagkatapos noon ay naglakad-lakad na si Linjay papasok sa Meltdown at nagtungo sa tirahan ni Odalette. Muling umilaw ang interface ng sistema. Ikalawang quest, unang pagdating. Kausapin si Odalette at kunin ang iyong pabuya para sa mga baguhan. Dahan-dahang umupo si Linjay sa tabi ni Odalette at mahinang nagsalita. Matagal na tayong hindi nagkita, Odalette. Pinagmasdan ni Otilet ang binata sa harap niya. Batang adventurer, kilala mo ba ako? Wala pang 24 oras mula nang mag-live ang laro. Tipid na ngumiti si Linjay. Higit pa roon. Odalette, matagal na tayong magkaibigan. Kung tama ang bilang ko, 5 taon na ang nakalipas. Tiningnan siya ni Odalette ng may pagdududa. Adventurer, nagbibiro ka siguro, pero hindi na yan mahalaga. Dahil sinundan mo ang quest guide at pumunta sa akin, kwalipikado ka ng kunin ang beginner reward mo. Pumili ka ng isang reward. Isa lang ang pwede mong piliin. Agad na nagbulungan ang mga manlalaro sa paligid. Kahit tanga alam na pera dapat ang piliin. Ibenta mo yang 1 copper coin sa black market, at aabot yan ng at least 100,000. Pero dahan-dahang nagtaas ng daliri si Linjay. Pinipili ko ang ika-4 na opsyon. Nanlaki ang mga mata ni Otilet na hindi makapaniwalang nakatitig sa kanya. Agad siyang nilait ng ibang mga manlalaro. Baliw ba ang lalaking to? Naghahalusinate ba siya? Saan naman galing yang ika-4 na opsyon? Nang mga oras na yon, dahan-dahang nagsalita si Linjay. Mamamatay ng 2 beses ang apoy ng kampo bago magbukang liwayway. Nanigas ang buong katawan ni Otilet.
Nagpatuloy si Linjay. Kapag lumubog ang madilim na buwan sa walang hanggang gabi, tatawirin ng nakalimutan ang siwang ng panahon at magbabalik. Ang muling magliliyab sa mga abo ay parehong ang naglalahong baga ng lumang Diyos at ang unang liwanag ng bagong panahon o dalet. Natatandaan mo pa ba ang code na ibinigay mo sa akin noon? Noong gabing iyon, 5 taon na ang nakalipas, natapos ni Linjay ang isang hidden quest at pinrotektahan ng sarili niyang mga kamay ang pamilya ni Otilet. Noon, nanginginig sa emosyon ang boses ni Odalet. Linjay, hindi ko talaga alam kung paano ka babayaran. Isa lang akong beginner guide nisi. Wala talaga akong maibibigay na maayos na regalo. Pero kahit may isa sa 1,000,000 pagkakataon lang, kung kailanganin mo ang tulong ko balang araw, sabihin mo sa akin ang passphrase na ito. Kahit napilitin ako ng system na kalimutan ka. Kahit magbago ang pagkatao ko at maging ibang tao, kapag narinig ko ang code na yan, maaalala ko na ikaw ang tagapagligtas ko. Ngayon, naningilid ang mga luha sa mga mata ni Otilet. Linjay, siguradong napakahalagang tao mo para sa akin. Sa sumunod na segundo, tumunog ang system notification. Natupad na ang mga kondisyon ng hidden quest. Tinitigan ni Otilet ang binata sa harapan niya. Puno ng gulat at pasasalamat ang kanyang mga mata. Kung gayon, sayo na ang lahat ng nandito. Nang buksan ni Linjay ang hidden returning player reward, muling tumunog ang system notification. Nakakuha ng isang initial talent stone. Pagkatapos gamitin, mag-u-unlock ito ng isang karagdagang starting talent. Agad na nagkagulo ang mga manlalarong nanonood sa gilid. Isa yang custom talent stone na hindi mo mabibili kahit gamit ang totoong pera. Hinigpitan ni Linjay ang hawak niya sa talent stone at huminto sandali. Kung gusto niyang maging pinakamalakas sa buhay na ito, kailangan niyang gawing perpekto ang bawat hakbang mula sa simula. Ang hidden quest na ito ang susi at pagkakataong kailangan niya para baguhin ang kanyang kapalaran, kaya pinili niya ang Sword Oath bilang pangalawang talent niya. Biglang inangat ni Odalet ang kanyang ulo at tiningnan siya. Naging sobrang seryoso ang kanyang ekspresyon. Ang talent na ito ay nilikha ng maalamat na Sword Saint na si Calcimer. Ang mga kukuha nito ay kikilalanin bilang mga Sword Oath Bearer at magkakaroon ng hindi pangkaraniwang husay sa mga sword technique. Pero ang kapalit nito ay espada lamang ang maaari mong gamitin sa pakikipaglaban habang buhay. Sigurado ka na ba talaga rito? Sumagot si Linjay nang walang kahit anong pag-aalinlangan. Naman, sigurado ako. Pagkasabi niyan, tumalikod siya at naghandang umalis. Pinagmasdan siya ni Otilet habang naglalakad palayo, at biglang idinagdag, ang tunay na malakas ay hindi kailanman ang espada, kundi ang taong humahawak nito. Sandaling huminto si Linjay, pagkatapos ay lumingon ng may tipid ng ngiti. Salamat sa regalo, Otilet. Habang naglalakad sa daan, nag-isip-isip si Linjay. Sa nakaraang buhay niya, hindi niya na-unlock ang pangalawang talent niya hanggang level 30. Pero sa buhay na ito, nakuha na niya agad ito sa simula pa lang. Ang kakayahan niya sa pakikipaglaban ngayon ay higit na mataas kumpara sa mga manlalaro na kasing level niya, at dahil dito ay bibilis ang kanyang pag-level up. Isang hakbang na lang siya palapit sa tuktok ng buong server. Ang maagang bentahe na nabuo sa paggastos ng pera ay mabilis na maglalaho pagkatapos ng level 5. Kahit sino na gustong manatili sa unahan ay kailangang patuloy na magtapon ng pera sa laro ng walang katapusan. Pero kung aasa ang isang tao sa purong teknike para mag-level up, sa totoo lang, sapat na ang isang ordinaryong bakal na espada. Ang isang straight sword ay walang malupit na brutalidad na meron ang isang axe-type weapon. Hindi rin kasing lakas ng staff-based spells ang damage nito, at hindi nito mapantayan ang suppressive power ng isang sibat. Pero hindi pa naiintindihan ng mga rookie na manlalarong ito na ang mukhang ordinaryong espada ang armas na tunay na sumusubok sa matinding kasanayan. Ang orihinal na plano ni Linjay ay piliin ang grip enhancement sa simula, kunin ang crude Iron Sword mula kay Otilet, pagkatapos ay lumabas ng bayan para pumatay ng mga monster at magsimulang mag-level. Pero sa pagkakataong ito, hindi niya inaasahang makatanggap ng hidden reward mula kay Odalet. Ang initial talent stone. Nagbago ang lahat. Wala nang sumusunod sa landas ng nakaraang buhay niya. Kung gagawa siya ng mga ganap na magkaibang desisyon sa buhay niya, mag-iba rin kaya ang direksyon ng kwento. Maaari rin kayang mabago ang huling wakas. Bailey Chomcheng, bago niya ito muling makaharap, kailangang maging mas malakas pa si Linjay. Sa pagkakataong ito, babaguhin niya ang wakas ng kanyang nakaraang buhay gamit ang sarili niyang mga kamay. Pagdating ni Linjay malapit sa tarangkahan ng bayan, nagkataon na nakita niya ang isang vendor na naglalako ng beginner equipment. Tamad na pinulot ng isang dumadaang manlalaro ang isang kahoy na pamalo mula sa pwesto, at tinatamad na sinabi, patingin nga kung anong klaseng basura ang ibinebenta mo. Mga walang kwentang basura lang ang mga to. Bago pa man niya matapos ang sinasabi niya, itinapon na niya ang kahoy na pamalo sa lupa. Yumuko si Linjay at pinulot ang itinapong kahoy na pamalo. Malinaw na paghampas ang pangunahing paraan ng pag-atake ng pamalong ito, at tinukoy ito ng system bilang isang hammer-type weapon. Pero ang nakapagtataka, mayroon din itong marka ng sword-type. Namutla sa takot ang vendor at mabilis na yumuko ng paulit-ulit sa nanggugulong manlalaro. Maawa ka na sa akin. Isa lang akong life skiller. Pagbebenta ng equipment ang tanging pinagkakakitaan ko. Ngumisi ang manlalaro.
Isang life skiller. Hindi ba't mga duwag lang yon na ni hindi man lang kayang lumaban? Nakakatawa. Ang mga taong katulad mo ay dapat bumalik na lang sa paglalaro ng bahay-bahayan kaysa sa tumambay dito sa laro at inisin ako. Dahan-dahang humakbang paharap si Linjay. Mga manlalaro rin ang mga life skiller. Walang mas nakakaangat kahit kanino. Kung wala ang mga buff food na niluto ng mga chef, ang mga recovery potion na ginawa ng mga alchemist, at ang mga matatalim na sandata na pinanday ng mga panday, marahil 70% ng mga combat player ang hindi makakalagpas sa gate ng bayan. Pagkatapos ay lumingon si Linjay sa nagtitinda. Magkano ang kahoy na pamalo na ito? Tahimik na sinabi ng nagtitinda, 1 tanso lang. Agad na lumapit ang manlalarong gumawa ng gulo nang may mukhang puno ng pangungutya. At sino ka naman sa akala mo? Malamig na sumagot si Linjay. Mandirig mang Linjay. Tapos ay muli siyang humarap sa nagtitinda. Bibilhin ko ang kahoy na pamalo na ito. Para bang tadhana na mismo ang nag-ayos nito. Ang 1 tanso na ibinayad ni Balay bilang danyos ay saktong-sakto para mabili ang kahoy na pamalo. Biglang sumigaw ang manlalaro, ang lakas ng loob mong sirain ang kasiyahan ko ngayon lang. Hindi mo ba nakita na gumagawa ako ng mabuti? Binigyan siya ni Linjay ng malamig na tingin. Tinatawag mong mabuting gawa ang pambubuli sa mahihina. Ngumisi ang manlalaro. Ang tanga naman. Na-scam ka na nga, nagpapasalamat ka pa sa kanya. Basura na hindi man lang pupulutin ng kahit sino sa lupa ang basag na kahoy na pamalo na yan. Hindi mo pa rin ba naintindihan? Isang manluloko ang negosyanteng ito. Matapos itong sabihin, nagyayabang siyang naglakad palayo, habang patuloy pa ring nagmumura ng mahina. Dudumihan lang ng ganyang klase ng basura ang sapatos ko kung aapakan ko. Buti nga sa'yo na na-scam ka. Pero alam na alam ni Linjay na ang gawaan ng panday sa Newbie Village ay puno ng mga kahoy na pamalo na katulad nito. Kahit na ipamigay ang mga ito ng libre, walang mag-aaksaya ng oras para sulyapan ito. Madalas nabibiktima ang mga walang alam na baguhan dahil sa murang halaga nito at gumagastos ng 1 tanso para makabili ng isa. Noong unang inilabas ang laro, ito ang isa sa mga pinakasikat na patibong para sa mga baguhan. Pero hindi isang walang alam na baguhan si Linjay na kakapasok lang sa laro. Siya ang walang kamatayang Diyos ng digmaan na minsang humawak ng libu-libong banal na sandata gamit ang kanyang sariling mga kamay. Hindi kailanman magkakamali ang kanyang pakiramdam. Ang kahoy na pamalo na ito ay may katangian ng parehong espada at martilyo, at ang isang normal na sistema ng klasifikasyon ng sandata ay hindi kailanman papayag sa ganyang overlap. Maliban kung ito ay talagang isang hindi nakilalang banal na sandata. Kahit na hindi pa niya ito kayang suriin, ang paggamit dito bilang espada ay sapat na sapat na. Sakto naman, biglang umalingaw ang isang anunsyo sa buong server. Na-trigger na ang World Quest na Demon Terror Offensive. Layunin, ipagtanggol ang gate ng Meltdown, pigilan ang mga Demon Terror na makalusot sa linya, at protektahan ang Guardian Crystal ng bayan. Ang Meltdown ay nakatayo sa frontline ng Era Continent, isa sa mga lugar na pinakamatinding sinalanta ng kalamidad na salot. Dahil dyan, patuloy na nilulusob ng mga Demon Terror na may sobrang taas na attack power ang Level 2 Monster Zone sa labas ng North Gate, at tila walang katapusan ang kanilang dami. Sa kanyang nakaraang buhay, 1 taon matapos ang public beta ng Era, permanenteng naglaho ang Meltdown sa mapa ng laro. Malamang, bumagsak ito ng tuluyan sa panahon ng nakakatakot na pag-ataking ito ng hukbo ng Demon Terror. Nang makarating si Linjay sa North Gate, agad na hinarangan ng gwardiya ng bayan ang daan niya. Pakiusap, tumigil ka. Kahit naapurahan ang sitwasyon, hindi namin inirekomenda sa isang baguhang adventurer na magtungo sa North Gate sa ngayon. Dapat mo munang ubusin ang mga low-level na halimaw malapit sa 3 pang gate, pataasin ang iyong level, at saka bumalik. Kalmadong sumagot si Linjay. Hindi na kailangang mag-alala. Paraanin mo ako. Alam ko ang ginagawa ko. Patuloy na sinubukan ng gwardiya na hikayatin siya. Sa oras na lumabas ka ng gate ng bayan, mawawala ang lahat ng iyong beginner protection mechanism. Kahit ang mga adventurer na may mas mataas na level ay hindi naglalakas loob na basta-basta na lang pumunta doon. Dumiretso ng lakad si Linjay patungo sa gate. Ayos lang ito. Sa pagkakataong iyon, tumunog ang isang notification ng sistema. Nagpakita ka ng katapangan. Tumaas ng 100 puntos ang reputasyon mo sa Meltdown. Umabot na sa friendly ang level ng reputasyon mo sa Meltdown. May tagong sistema ng patakaran ang Era na humihikayat sa mga manlalaro na hamunin ang kanilang mga limitasyon. Kung hinusgahan ng isang ngisi na sinusubukan ng isang manlalaro ang content na mataas ang hirap, tataas ang favorability nila, at maaari pa itong mag-unlock ng mga nakatagong quest. Matapang na adventurer, dahil nagpupumilit kang pumunta, maaari ba akong humiling sa iyo ng isang pabor? Mabilis na lumapit si Lance, ang kapitan ng mga gwardiya sa gate. Muling kumislap ang interface ng sistema, pumapasok sa side quest. Ang hiling ng kapitan ng gwardiya. Agad na naunawaan ni Linjay. Nangyayari ang lahat ng eksakto sa inaasahan niya. Matagumpay niyang na-trigger ang side quest, ang hiling ng kapitan ng gwardiya, at aktual siyang binigyan ng sistema ng isang espesyal na quest na karaniwang nangangailangan ng level 3 pataas. Kahit na level 1 pa lang siya, nagsimula ng ipaliwanag ni Lance ang misyon.
Tatlo sa mga tauhan ko ang natrap sa kampo ng pinuno ng Demon Terror na si Chanter Griffin. Umaasa ako na matutulungan mo akong iwi ang kanilang mga bangkay, para naman mabigyan sila ng maayos na libing. Ang paghamon sa mga content na higit sa level ng isa, ay hindi lang magbibigay ng mga gantimpalang hindi maubos maisip, kundi maaaring baguhin din ito ang masalimuot na tadhana ng Meltdown, tumingala si Lin J kay Lance. Ang kailangan nyo ay hindi isang libing, kapitan ng Guardia Lance, kundi si Chanter Griffin, ang noob killer. May isa lang na paraan para tunay na tapusin ang dungeon na ito. Isang manlalaro na mas mababa sa level requirement ng dungeon ang personal na tatalo sa kanya. Dahil dyan, bago ang laban, kailangang kontrolin ni Lin J ang kanyang level at iwasang tumaas ang level niya hanggat maaari. Gamit ang malalim niyang pag-unawa sa mechanics ng boss at ang top tier na mga teknik na pinanday niya sa kanyang nakaraang buhay, lubos siyang nagtitiwala na kaya niyang hamunin itong godlike na boss habang nasa level 1 pa lang siya. Tumingin si Lance sa kanya nang hindi makapaniwala. Talagang alam mo ang pangalan ko. Tumingin si Lin J sa kabubatan sa labas ng bayan kung saan bumubulwak ang itim na usok sa malayo. Personal kong ililigtas ang mga tauhan mo mula kay Chanter Griffin at ililigtas ko ang buong Meltdown mula sa mga kamay ni Griffin. Maghanda na kayo para sa isang malaking pagdiriwang. Natigilan si Lance. Hindi. Imposible yan. Maliban na lang kung may mangyaring himala, nakatakda na silang mamatay roon. Pakiusap, manatili ka lang sa kaya mong gawin at hintayin si Chanter Griffin na umalis kasama ng hukbo niya. Biglang pinutol ni Lin J ang sinasabi niya. Kung gayon pwede ka nang kumalma dahil ako ang himalang iyon. Sa ngayon, maaaring wala pa ako, pero sa buhay na ito, gagamitin ko ang sarili kong mga kamay upang ganap na isulat muli ang daloy ng tadhana. Matapos bilhin ang kanyang sandata, dumating si Lin J sa labas ng North Gate ng Meltdown. Sa gilid ng kagubatan, hindi mabilang na mga lapida ang tahimik ng nakatayo roon. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lin J. Ang pananabik na ito ng paglalakad sa bingit ng kamatayan ay nagpanumbalik sa pakiramdam ng pagpintig ng dugo na sobrang na-miss niya. Matagal nang sikat ang era dahil sa napakalupit nitong hirap. Bawat yugto ay may tinatagong nakamamatay na mga patibong na maingat na idinisenyo ng mga developer. Pero habang mas mapanganib ang hamon, mas malaki ang mga gantimpala matapos itong malampasan. Iyan ang mismong dahilan kung bakit patuloy na ibinabato ng mga manlalaro sa buong mundo ang kanilang mga sarili sa laro. Di kalayuan, may isang squad na binubuo ng 4 na manlalaro na nag-uusap tungkol sa kanilang taktika. Ang pinakakailangan nila ngayon ay isang tank na sasalo ng damage. Dumaan si Lin J sa kanila nang walang nagbabagong emosyon sa mukha. Para sa mga ordinaryong manlalaro, ang pagbuo ng team ang pinakaligtas na paraan para mag-explore ng early content at mas naiintindihan niya yon kaysa kahit kanino. Pero may isang tao sa squad na biglang nakilala siya at agad siyang tinuya ng may halong sarkasmo. Aba, hindi ba ito ang tangang na scam? Anong problema? Hawak mo pa rin ba ang pinakamamahal mong pamalong kahoy? Hindi man lang bumagal ang paglakad ni Lin J. Patuloy siyang naglakad ng hindi lumilingon. Wala siyang interes na mag-aksaya ng kahit katiting na enerhiya sa ganitong isip batang pang-asar. Pero may isa pang knight sa squad ang biglang humakbang at humarang sa daanan niya. Hoy! Anong problema mo, warrior? Huwag mong sabihin na balak mong suluhin ang mga halimaw na ito. Tingnan mo nga naman ang basurang gear na yan. Halatang-halata na isa siyang baguhan. Kapag namatay iyan at gumapang pabalik dito, siguradong magmamakaawa siyang buhatin natin siya. Isang level 1 na warrior na gumagamit ng pamalong kahoy ay magiging pabigat lang sa team. Tama ba, boss? Alam na alam ni Lin J na ang pagbuo ng team ay makakapagpababa ng panganib sa simula ng laro, pero hinahati rin ito ng malaki ang mga pabuya. Ang pagpatay sa isang halimaw ng mag-isa ay nagbibigay ng 5 beses na mas malaking pabuya kaysa kapag nasa isang party. Basta sapat ang lakas niya, hindi talaga sulit ang sumali sa isang team. Kaswal niyang itinulak ang knight para makadaan. Hindi man lang nakapanlaban ang lalaki at agad na natisod bago tuluyang bumagsak sa lupa. Mukhang malaki ang knight na yon pero nakakagulat na sobrang lambot niya. Sa isang tingin lang ay nabasa na agad ni Lin J ang kanyang diskarte. Kung tama ang hinala niya, ang panimulang talent ng lalaking ito ay ang punishment flame. Nakakatakot tingnan ang mga banal na apoy na nagliliyab sa paligid ng katawan niya. Pero ang kapalit nito ay pagkabawas ng 2 puntos sa lakas, at ang depensa niya ay naging kasing nipis ng papel. Sa madaling salita, kusa niyang isinuko ang pangunahing kakayahan na nagpapahintulot sa isang knight na sumugod sa labanan. Hindi na iwasan ni Lin J na magpakawala ng isang malamig na tawa. Isang glass cannon na knight na ang alam lang gawin ay magtago sa likod ng team niya. Kaya isa ka lang talagang duwag. Pero walang nakaisip na sinadya palang kunin ng knight ang atensyon ng Demon Terror. Pinilit niyang ilock ang agro ng halimaw kay Lin J, sabay ngisi. Hindi mo yon inaasahan, baguhang warrior. Bibigyan ka ng Demon Terror na ito ng libreng teleport pabalik sa bayan. Napatawa na lang sa isip si Lin J. Gagamit ng halimaw para makapatay ng ibang tao. Kahit papaano ay mas matalino ng kaunti ang gagong ito kaysa kay Balay. Hindi man ganoon katalino pero may kaunti namang utak. Gayunpaman, hindi umatras si Lin J.
Sa halip, dumiretso siya ng sugod sa paparating na Demon Terror. Ang isang level 2 na Demon Terror ay hindi sapat para galitin siya. Mapapaandar nito ang quest niya at magsisilbi ring warm-up sa parehong pagkakataon. Naghihintay ang lahat ng miyembro ng squad na makita siyang mamatay sa pinakakaawa-awang paraan. Bakit hindi siya tumatakbo? Siguradong nanigas na siya sa takot. Pero sa sumunod na segundo, nanigas silang lahat habang umaasa siya sa kanyang karanasan mula sa nakaraang buhay. Perpektong nahulaan ni Linjay ang direksyon ng pag-atake ng Demon Terror. Sa tuloy-tuloy at banayad na paggalaw, nakalusot siya mula sa isang nakamamatay na atake. Umalinggaw ang pagnanasang lumaban sa kanyang dibdib. Ang isang tunay na warrior ay makakalagpas lamang sa kanyang limitasyon sa bingit ng kamatayan. Sa pamamagitan lamang ng pagpuwersa sa kanyang sarili sa mga desperadong sitwasyon niya mapapatalas ang pangil ng isang walang kamatayang war god. Tanging sa paulit-ulit na paghamon sa kanyang limitasyon niya lang mararating ang tunay na rurok sa buhay na ito. Hinugot ni Linjay ang pamalong kahoy na nabili niya sa Newbie Village sa halagang 1 copper coin. Buong tapang na hinarap ang pag-arangkada ng Demon Terror, malakas niyang inihampas ang pamalo sa bungo nito. Lakasan mo pa, gago. Ang hampas na yon ay tuluyang nagpasiklab sa galit ng Demon Terror. Nagpakawala ito ng nakakabinging atungal at direktang na-trigger ang berserk effect nito, na nagpataas sa attack power nito ng 50%. Isang manlalaro sa squad ang napasigaw sa gulat. Charge attack yan ng halimaw. Ang pagsugod sa harap ngayon ay isang direktang pagpapakamatay, tanga. Subalit, madaling naiwasan ni Linjay ang mga atake ng Demon Terror habang mabilis na nagkukwenta sa kanyang isipan. Hindi pa sapat ang kasalukuyan niyang damage para tapusin ito sa isang malinis na combo. Kailangan pa niyang lumapit lalo kapag ang distansya nila ay lumiit na hanggang sa sagad na limitasyon. Walang pag-aalinlangang itinaas ni Linjay ang kanyang pamalong kahoy at itinulak ito diretsyo sa lalamunan ng Demon Terror. Napakabilis ng mga paa niya at ang mga anggulo ng atake niya ay brutal at perpekto. Bawat palo ay tumatama sa eksaktong sandali na nagsisimula ang cast animation ng Demon Terror na sa pilitang pumipigil rito. Pagkatapos ay inipon niya ang kanyang lakas at nagpakawala ng isang nakamamatay na atake. Tinutulak ang sarili sa limitasyon, sa kanilalampasan ito ng paulit-ulit. Iyan ang totoong paraan ng paglalaro ng era. Isang malinaw na system notification ang agad na tumunog. Solo kill, Demon Terror Warrior, dagdag na 100 experience, dagdag na 5 copper coin. Ang pagtalo ng mag-isa sa isang Demon Terror gamit lamang ang isang sirang pamalong kahoy ay hindi dapat kayang gawin ng isang level 1 na baguhan. Paniguradong swerte lang iyon. Siguradong nagtuloy-tuloy lang ang mga critical hit na tumama sa kanya. Kung hindi, wala talagang maibibigay na ibang paliwanag. Ang leader ng squad na si Rex ay humakbang paharap ng may pagka-interes sa kanyang mga mata. Hindi masama, pre. Siguradong naglaro ka na ng era noong closed beta. Tama ba? Imposibleng may makagawa ng ganyang mga galaw nang wala man lang daan-daang oras na practice. Ano sa palagay mo kung sumali ka na lang sa party namin? Nagkataon lang na kailangan namin ng isa pang eksperto. Nakaluhod si Linjay sa lupa, kinukuha ang mga luot ng Demon Terror. Hindi man lang siya lumingon. Hindi ako interesado. Ayaw sumuko ni Rex kaya humakbang ulit siya paharap. Kung dito ang daan mo, malamang napakay mo rin si Chanter Griffin. Tama ba? Malinaw na inirekomenda ng Dungeon Guide ang isang 5-player party. Ang team namin ay may 4 na tao na. Kulang na lang talaga kami ng isa. Bago pa man siya matapos magsalita, nagpadala na siya ng party invitation kay Linjay. Pagkatapos ay nagtaas ng isang daliri si Rex at idinagdag, hahatiin natin ang mga pabuya sa dungeon ng 50-50. Kalamadong sinabi ni Linjay, ang 5 manlalaro ay inirekomendang dami lamang sa isang party para kay Chanter Griffin. Hindi iyon sa pilitang requirement. Tinitigan siya ni Rex na hindi makapaniwala. Huwag mong sabihin na balak mong suluhin ang isang team dungeon. Hindi sapat ang sariling galing lang para sa ganito. Makinig kang mabuti. Kasama sa first clear reward ni Griffin ang isang limited title at legacy grade na kadamitan. Ngayon, hindi bababa sa 20 team sa buong server ang nakamata sa dungeon na ito, at ang team natin ang may pinakamataas na tsansang makuha ang first kill. Pabor na sayo ang hayaan ka naming sumali. Kapag pumasok na si Griffin sa phase 2, magsusumon siya ng maraming elite monsters ng sabay-sabay. Kung walang tank sa harap, agad na mapupuksa ang buong party. Isang munting ngiti ang sumilay sa labi ni Linjay habang pinagmamasdan sila. Kaya ang talagang kailangan nyo ay isang malas na tank na pwedeng bugbugin. At nagkataon namang isa akong warrior. Ganoon ba? Dali-daling iwinagayway ni Rex ang kanyang mga kamay. Habang seryoso ang mukha, ipinagtanggol niya ang sarili. Mali ka nang iniisip. Totoong kinikilala namin ang lakas mo. Ang level ng galing mo ay higit pa sa sapat para sumali sa aming top-tier team. Hinding-hindi ka namin inimbita dahil lang kailangan namin ng tank. Ngunit nabasa na ni Linjay ang kanilang mga motibo. Gusto lang nila ng isasakripisyong pain para kumuha ng agro ng boss at saluhin ang lahat ng damage para sa buong party. Kahit na ganoon, pinindot pa rin ni Linjay ang confirm at tinanggap ang imbitasyon sa party dahil mas alam niya kaninuman na magbabago ang lakas at drops ng boss depende sa dami ng mga sasali.
Kapag pumasok sa laban ang isang kumpletong party ng 5 tao, maa-activate ng boss ang buo nitong combat form. Kapag natalo, siguradong ilalabas nito ang eksklusibo nitong first kill reward. Higit sa lahat, oras na makumpleto ang hidden quest, tuluyan nang mawawala sa laro si Chanter Griffin, at ang kanyang mga eksklusibong drop ay magiging mga item na imposible nang makuha kailanman. Sa buhay na ito, kung gusto ni Lin Jay maging pinakamalakas na manlalaro sa buong server, ang reward na ito ang pinakamahalagang tuntungan niya para umasenso ng maaga. Hinding-hindi niya pwedeng palagpasin ang nag-iisang pagkakataong ito para makuha ang limited reward. Hindi nagtagal, nakarating din ang 5 miyembro ng party sa pasukan ng donjon ni Chanter Griffin. Bago pa man sila dumating, mag-isa nang napatay ni Lin Jay ang lahat ng trash mob sa labas ng donjon. Dahan-dahang sumunod si Rex sa likod niya, patuloy na nagbubulungan sa inis. Ang tanga naman ng lalaking yan. Hindi man lang niya alam kung paano magtipid ng lakas bago pumasok sa donjon. May ideya ba siya kung gaano kahalaga ang mga potion sa umpisa ng laro? Ayon sa player statistics, kahit pumatay ka ng 100 halimaw, baka 2 copper coins lang ang ibigay nito, paano pa kaya ang isang green na kagamitan? Bukod sa mga items na nakukuha sa pay-to-win packs, halos walang tsansa ang mga ordinaryong manlalaro na makakuha ng ganoong klaseng kagamitan. Gayunpaman, walang nakapansin na ang pamalong kahoy sa kamay ni Lin Jay ay bahagyang umaalingaw sa sandatang nahulog ng halimaw sa lupa. Pagyuko ni Lin Jay para suriin ang pamalong kahoy, biglang tumunog ang isang system notification sa isip niya. Ang pamalong kahoy ay naghahanap ng angkop na host Hawk. Humakbang paharap ang knight sa party. Huwag mo nang sayangin ang oras mo. Hindi pwedeng gamitin ng manlalaro ang mga sandatang nahulog mula sa halimaw. Tinatawag na unloadable drops ang mga yan. Kung pwede lang kasing pulutin ng mga tao ang sandata ng halimaw at ibenta ang mga ito, babagsak ng 100 beses ang presyo sa merkado sa unang araw pa lang ng laro. Ngunit walang atubiling yumuko si Lin Jay at pinulot ang maikling patalim na ibinagsak ng halimaw. Sinusubukan bang sumanib ng pamalong kahoy na ito sa kagamitan ng halimaw? Pagkadikit niya ng pamalo sa maikling patalim, kusang nagsanib ang 2 sandata. Muling tumunog ang system notification. Sumasanib ang branch of the world tree sa sandata. Nakuha ang Demon Terror's Curved Blade. Weapon attributes, nagdudulot ng bleed sa mga critical hit. Bumaba ng 79% ang crit rate. Attack plus isa 0. Strength plus isa. Pagkarinig ni Lin Jay sa system prompt, bahagyang nanginig ang buo niyang katawan. Branch of the world tree. Isa itong top-tier divine artifact na nakita na niya noon sa isang server-wide auction pagkalipas ng 3 taon. Kaya nitong magpalit anyo depende sa lupain at sa gumagamit, pero ang pinaka-basic na anyo nito ay ang simpleng kahoy na patpat na walang kakapansin-pansin. Ang pangunahing kakayahan ng legacy-grade artifact na ito ay gumagana itong all-purpose na espada na kayang umangkop sa anumang uri ng sandata. Sa huli, nabenta ang artifact na ito sa auction sa napakatas na halagang 100 milyon. Kailanman ay hindi inakala ni Lin Jay na makukuha niya ang maalamat na artifact na ito sa mismong unang araw ng laro, habang nasa umpisa pa lang ito. Limitado lang ang mga manlalaro sa paggamit ng pinaka-basic na white equipment, at marami pa nga ang kailangang lumaban gamit lang ang kamao. Pero kahit ang mga halimaw na nasa pinakamababang level ay madalas may dalang green quality na sandata. Malayong malayo ang agwat sa lakas ng kagamitan sa pagitan ng 2 panig. Ngunit gamit ang branch of the world tree, tahasang makukuha ni Lin Jay ang mga sandata sa halimaw at ma-upgrade ang sarili niyang gear ng libre. Hindi nagtagal, nakapasok na ng malalim sa dungsyon ang party na may 5 manlalaro. 3 sundalo sa ilalim ni Guard Captain Lance ang mahigpit na nakikipagbakbakan sa level 5 boss na si Chanter Griffin. Lumaban sila para sa karangalan ng bayan. Desididong ipagtanggol ang huling depensa ng Meltdown kahit ano pa ang mangyari, agad pinigilan ni Rex si Lin Jay. Huwag ka munang lumapit. Boss battle cutscene ito. Kailangan nating maghintay hanggang matapos ang animation bago tayo sumali sa laban, tahimik niyang pagkalkula sa isip niya. Sa loob ng ilang segundo, madudurog ang 3 misi na yon dahil sa isang malakas na hampas ng martilyo. Pagkatapos nyon, papasok si Griffin sa isang maikling recovery state at halatang bababa ang kanyang gigil at damage. Pagkatapos ay umikot si Rex at nag-utos sa iba pang miyembro ng party. Pagkasigaw ko ng go, sabay-sabay tayong atake. Ngunit wala ni katiting na interes si Lin Jay sa plano niya. Pasensya na, pero hindi ako nandito para manood ng cutscene. Agad pagkatapos, sumigaw si Lin Jay patungo sa 3 sundalo sa larangan, itigil na ang laban at umatras na kayo agad. Hinihintay na kayo ni Guard Captain Lance na makabalik ng ligtas sa Meltdown. Natigilan ang ekspresyon sa mukha ni Rex. Narinig ng mga sundalo sa labanan ang sigaw, kaya tumigil sila sa pag-atake at nagsilimunan. Dahil isa itong support party na ipinadala ng kapitan nila, natural lang na susundin nila ang utos. Kalmadong humakbang si Lin Jay papunta sa gitna ng labanan. Alam na alam niyang puwersahang pwedeng putulin ang cutscene. Ngunit oras na lampasan ng manlalaro ang eksena, magpapakita ang boss ng mas matinding pagka-agresibo at itatarget nito ang unang karakter na papasok sa labanan. Pagdating kay Lin Jay, noon pa man ay palaging simple na ang kanyang estilo sa paglaban.
Umpisahan agad ng diretsahan ang laban. Hindi napigilang mapamulagat at sumigaw ng isa sa mga miyembro ng party. Baliw ba ang lalaking to? Ganoon na lang niya kinuha ang boss ng walang pasabi. Agad na nag-utos si Rex, lahat kayo, lumabas kayo sa agro-range ng boss, ngayon na. Hayaan niyo siyang mamatay mag-isa. Iwinasiwas ni Linjay ang curved blade sa kanyang kamay at buong tapang na hinarap ang boss. Kadalasan, trabaho dapat ng isang defensive warrior ang kumuha ng agro. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang basta naging padalos-dalos si Linjay nang walang dahilan. May sapat siyang rason kaya kailangan niyang gawin ito. Nagbago na ang timeline, na ibig sabihin pwedeng maisulat muli ang pag-usad ng quest. At sa buhay na ito, mismong si Linjay ang magiging susi na gugulo sa timeline at babago sa kanyang kapalaran. Samantala, umatras na sina Rex sa isang ligtas na lugar at nag-umpisang magbulungan sa isa't isa. Ilang beses na nating naloko ang mga tangang isasakripisyo para subukan ang skill ng boss noon. Ngayon, kailangan na lang nating hintayin mapatay ng boss ang warrior na yan at pumasok sa unang recovery phase niya. Tapos susugod tayo para nakawin ang first kill reward. Boss, base sa mga patakaran ng system, pantay-pantay ang hasya ng mga reward sa party. Makakakuha ang batang iyon ng bahagi sa ating Yasu at Lot. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko siya hahayaang makaisa kahit kaunti. Habang nakikipaglaban pa si Linjay, nakatanggap siya bigla ng system notification na sinipa siya ni Rex mula sa party. Ngunit hindi man lang natinag ang puso niya tulad ng inaasahan. Ginamit ng mga taong ito ang mga newbie bilang pain para pahinain ang boss dahil matindi ang paniniwala nilang si Chanter Griffin, isang boss na halos hindi matalo ng 5 manlalaro, ay hinding-hindi mapapatumba ng isang level 1 na baguhan ng mag-isa. Sa kasamaang palad para sa kanila, maling-mali sila ng kalkula sa pagkakataong ito. Biglang tumalon si Linjay sa ere. Nag-alab na parang apoy ang determinasyon sa kanyang mga mata. Hindi siya kailanman naging isang baguhan. Siya si Linjay, isang mandirigmang duguan na gumapang pabalik mula sa kailaliman ng impyerno. Sa sumunod na saglit, sumabog sa buong labanan ang ingay ng nagkikiskisang metal, na tila ba nabasag ang mismong hangin. Gulat na napatingin si Rex sa gitna ng labanan. Anong tunog iyon? Para itong isang sonic boom, na tila ba pupunitin nito ang kalawakan. Mas lalong naging mabagsik ang mga pag-atake ni Linjay. Umasa siya sa special effect ng Sword Oath. Hanggat gumagamit ang manlalaro ng sandatang espada, makakatanggap ng malaking pagtaas ang kanilang attack power. Sa ilang palitan lang ng atake, nabawasan na niya ng halos kalahati ang health ni Griffin. Nagpakawala si Griffin ng nakakabinging atungal, at biglang nabalot ang buong katawan nito ng madilim na lilang enerhiya habang kinukumpleto ang pagpapalit ng anyo nito. Inihiwa nito ang nakakatakot na higanteng martilyo at ibinagsak papunta sa pwesto ni Linjay. Habang bumabagsak ang martilyo, matatag pa ring nakatayo si Linjay sa kanyang pwesto, walang anumang intensyong umiwas. Tulalang-tulala ang mga miyembro ng party na nanonood mula sa gilid. Si Raulo ba ang lalaking ito? Sinusubukan niya talagang saluhin ang ultimate attack ng boss. Siguradong patay na siya. Maghanda kayong lahat. Tayo na ang susunod. Binalot ng usok at alikabok ang buong labanan. Ngunit nang unti-unting mawala ang alikabok, nakatayo pa rin doon si Linjay nang hindi gumagalaw kahit kaunti. Ang kurbadang espada sa kanyang kamay ay harapan talagang hinarang ang higanteng martilyo ni Griffin. Hindi makapaniwalang napabulalas si Rex. Imposible yan. Paanong mahaharang ng isang level 1 na warrior ang ganoong nakakamatay na atake? Alam na alam ni Linjay na ang pagharang sa martilyong ito ay hindi kailanman dahil sa swerte. Ang pinakamababang puhunan sa resources, pinakamatinding disiplina sa sarili, at pinakamalupit na mga kondisyon ng pagsasanay ang humubog sa kanyang natatanging landas bilang isang malakas na ordinaryong manlalaro. At bukod pa roon, ang tunay na susi ay ang kanyang panimulang talent na grip enhancement. Hanggat mahigpit niyang hawak ang kanyang sandata, maaari niyang gamitin ang kanyang espada na parang kalasag upang harangin ang mga atake. Sa buhay na ito, susunggaban niya ang ikalawang pagkakataon ng kasing higpit ng paghawak niya sa espada sa kanyang kamay. Pinagkatiwalaan ni Linjay ang kanyang espada gaya ng tiwala niya sa kanyang sarili. Bigla siyang naglabas ng lakas at sa pilitang pinigilan ang bumabagsak na martilyo ni Griffin. Pagkatapos, tumalon pa itaas si Linjay. Dumiretso ang talim ng kanyang espada sa mahinang bahagi ni Griffin. Mamatay ka, Griffin. Sa isang iglap, bumagsak sa lupa ang malaking katawan ni Griffin at nawalan na ng buhay. Tumunog ang system notification. Matagumpay mong napatay si Chanter Griffin. Level gap kill laban sa level 5 boss, si Chanter Griffin. Experience bonus, 500%. Nakatanggap ng 2,350 experience points. Tumaas ang level sa level 2. Sa kabila ng kanyang hindi kapanipaniwalang bagsik, naubos ng tuluyan ang stamina ni Linjay sa brutal na labang iyon. Sa kanyang kasalukuyang stats, halos imposibleng harapin ng direkta ang malakas na atake ng boss. Dahil sa natural na health bonus ng warrior class, bahagya siyang nakaligtas. Sa sandaling ito, eksaktong 1 yi na lang ang natitira kay Linjay. Nanigas sa kanilang kinatatayuan si Rex at ang kanyang grupo. Talaga bang nangyari yon lahat? Tuluyang napatay si Griffin bago pa man magsimula ang second phase nito.
Sunod-sunod na tumunog ang mga system notification. Nakumpleto ang limited time quest. Binabati kita. Ikaw ang unang manlalaro sa buong era na pumatay kay Chanter Griffin. Tumaas ang Meltdown reputation ng 200 points. Ang iyong reputation level sa Meltdown ay tumaas sa Revered. Napatay si Chanter Griffin ng isang level 1 na manlalaro, na kumpleto ang achievement na For Whom the Bell Tolls. Si Chanter Griffin at ang kanyang mga puwersa ng Demon Terror ay permanenteng mawawala sa mundo ng era. Nagbalik na sa kapayapaan ang Meltdown. Pagkatapos ng system notification, biglang gumuho ang malaking katawan ni Griffin at naging isang bunton ng kumikinang na loot. Sa sobrang galit ni Rex at ng kanyang grupo, halos magitngit na ang kanilang mga ngipin. Siguradong gumamit ng exploit sa laro ang lalaking iyan para manalo. Kayong tatlo, bilisan nyo at pulutin ang lahat ng loot sa lapag. Sabay-sabay tayong pumasok sa dungeon. Kaya kahit hindi tayo sumali sa laban, dapat mapunta pa rin sa atin ang karamihan sa mga reward. Ngunit nang yumuko si Hawk para pulutin ang mga gintong barya, napagtanto niyang sobrang bigat nito na tila nakadikit sa lupa. Boss, hindi ko mapulot. Sabi ng system, wala akong karapatang kumuha ng loot. Anong ibig mong sabihin walang pahintulot? Bakit hindi ko mapulot ang mga ito? Saka lang naisip ni Rex na tinalo ni Linjay si Chanter Griffin ng mag-isa, at siya mismo ang sumipa kay Linjay mula sa party. Sa madaling salita, wala na silang anumang kinalaman sa loot. Napatitig din sa wakas si Linjay sa isang maliit na gintong bagay. Ang exclusive drop ni Griffin ay ang maselan at siksik na kayamanang ito. Legacy Grade Artifact. Chanter Griffin's Golden Bell. Kapag ginamit, magpapalabas ito ng malakas na tunog ng kampana at magbibigay ng Golden Bell Protection para harangin ang isang malakas na pinsala. Kapag nabasag ang Golden Bell, itataboy nito ang mga kalapit na umaatake, maaari lang itong gamitin ng isang beses kada araw. Nang kumpirmahin ni Linjay na kinuha niya ang Golden Bell, lahat ng natitirang luot sa lupa ay napunta rin sa kanyang inventory. Namula ang mga mata ni Hawk sa sobrang inggit. Dapat ay sa atin mapupunta ang mga drop na yan. Bakit niya kukunin ng mag-isa ang lahat? Malamig na sinabi ni Rex, Hawk, kumalma ka. Kahit pa kinuha niya lahat ng luot, walang problema. Ayon sa treasure plunder system ng era, kapag namatay ang isang manlalaro, ibabagsak nila ang lahat ng nakuha nila sa loob ng nakalipas na 24 na oras. Ibig sabihin, kung papatay natin siya ngayon, lahat ng reward mula kay Griffin ay magiging atin pa rin. Bakas pa rin ang pag-aalala sa boses ni Hawk, pero boss, tinalo ng warrior na iyan si Chanter Griffin ng mag-isa. Napakahirap sukatin ng kanyang lakas. Mabilis na inactivate ng hunter sa squad ang Hawkeye para obserbahan siya, pagkatapos ay nagpakawala ng mapanghamak ng ngisi. Ano naman ang dapat katakutan? Malubhang sugatan ang lalaking ito. 3% na lang ang natitirang health niya. Kahit anong skill na dumapli sa kanya ay papatay sa kanya. Agad na nagbigay ng utos si Rex. Mga kapatid, iyon ang E-flag. Ngayong araw, hindi makakaalis ng buhay si Linjay dito. Samantala, pinaglalaruan ni Linjay ang supot ng pera sa kanyang kamay at bumubulong sa sarili. Ang pagpatay sa isang boss ay nagbigay sa akin ng 100 copper coins. Hindi pa kasama ang lahat ng mahahalagang materyales sa alchemy na ito. Ngayon, ang isang copper coin ay naibebenta ng 12,000 sa black market. Ang supot pa lang na ito ay nagkakahalaga na ng 1,200,000. Napakalaki talaga ng kita ko ngayong araw. Biglang sumulpot si Rex sa likuran niya. Aba, binabati kita. Nagmukha kang tanga na pinaglaruan namin, pero kahit paano pinatunayan mong may konti kang kakayahan. Malamig na tiningnan ni Linjay sina Rex at ang iba pa habang dahan-dahan silang lumalapit. Tinraidor nyo ang kasunduan natin at sinipan nyo ako sa party ng basta-basta. Huli na para humingi kayo ng tawad ngayon. Nagkunwari si Rex na inosente ang kanyang mukha. Hindi kami nakialam dahil nagtiwala kami sa lakas mo. Tingnan mo, natalo mo talaga ang 5-player boss na si Chanter Griffin ng mag-isa. Sa totoo lang, nakakabilib yon. Humakbang ng 2 beses si Rex na may ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Pero kahit anong isipin mo, may parte rin kami sa tagumpay na ito, di ba? Alam na namin ang sitwasyon mo. Dito na nagtatapos ang swerte mo. Makinig kang mabuti. Ang mga taong kinakalaban mo ay ang kilalang Rex Villain Crew. Simple lang ang mga patakaran namin. Nanghuhuli kami ng mga halimaw at nangangaso kami ng mga tao. Nakikipagtulungan kami kapag gusto namin at nang iisa kami kapag trip namin. At ikaw, Linjay, oras na para ibigay mo ang lahat ng meron ka. Bago pa man siya matapos magsalita, isang palaso ang lumipad sa tabi ng taingan ni Linjay. Iyon ay ang signature skill ng hunter, ang Hawkeye. Lubos na pinapataas ng skill ang accuracy sa pag-asinta at siguradong tatama sa isang bukas na lugar. Halatang sinadya ang pagmintis ng palasong iyon. Malamig na sinabi ni Linjay, anong ibig sabihin yan? Nagpakita ng isang mabangis na ngisi si Rex. Hindi mo pa rin ba naintindihan? Hindi ko lang gusto ang lahat ng equipment na na-drop ni Chanter Griffin. Gusto ko ang sirang kahoy na hawak mo, ang mga damit sa katawan mo, at kahit pa ang underwear mo, hubarin mo. Pagkatapos ay lumuhod ka at ialay ang lahat sa akin, at baka palampasin pa namin ang buhay mo. Gusto kong gumapang ka palabas ng Sinner's Hill nang walang saplot para makita ng buong server kung gaano ka kadesperado.
Isang nakahubad na warrior na walang kahit isang copper coin sa kanyang pangalan. Akala mo sisikat ka na dahil lang sinuwerte ka sa isang boss mechanic. Sa huli, isa ka lang nakakaawang basura na nasa ibaba. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa gilid ng labi ni Linjay. Dahan-dahan niyang hinigpitan ang hawak sa kurbadong talim sa kanyang kamay. Dahil itinigil na natin ang pagpapanggap, ang sagot ko ay hindi. Isa lang kayong butil ng alikabok sa landas ng aking pag-angat. Dudurugin ko kayo ng walang kahirap-hirap at patuloy akong susulong. Baka nga hindi ko na rin maalala kung kailan at saan ko kayo inapakan. Kung may lakas ka ng loob, subukan mong kunin ang buhay ko, Rex. Kanina ko pa ito hinihintay. Tumayo si Rex at ang kanyang mga kasamahan habang nakapamiwang at masamang nakatingin kay Linjay gamit ang kanilang malulupit na mata. Nakakatuwa. Halos patay ka na. Gusto kong makita kung anong gagamitin mo para makalaban pa. Bago pa man maglaho ang kanyang mga salita, isinigaw na ni Rex ang utos na patayin si Linjay. Agad na inactivate ni Archer, ang hunter ng squad, ang Hawkeye at hinigit ang kanyang longbow hanggang sa dulo. Ilang malalamig na liwanag ang humiwa sa hangin, lahat ay direktang lumilipad patungo sa mga vital points ni Linjay. Kalmado lang na itinaas ni Linjay ang gintong relic na nakuha niya at inactivate ang kapangyarihan ng maalamat na item na ito. Sa isang iglap, bumangga ang mga palaso sa harang ng Golden Bell at sumabog ng may nakabibinging tunog. Kumalat ang makapal na alikabok sa buong paligid. Nang gigigil na tinitigan ni Rex at ng iba pa ang kumikinang na Golden Bell. Buwisit, yan ang legacy grade artifact mula sa pagpatay kay Griffin. Agad na lumingon si Hawkeye Rex. Ano ba talaga ang nagagawa ng Golden Bell na yan? Isa ba itong invincibility effect na nababalot ng maningning na gintong liwanag? Kalamadong nagsalita si Linjay. Tumaos ang boses niya sa alikabok at malinaw na nakarating sa kanila. Siyempre, hindi ito invincibility. Binibigyan lang ako nito ng isang segundo para makahinga. Nanunuya at nanghahamak ng umisi si Hawk. Anong magagawa ng isang segundo? Patay ka pa rin naman kahit anong mangyari. Walang emosyong tiningnan sila ni Linjay. Dahil ang pag-upgrade at pagpapalakas ng skill ay aabutin lang ng isang segundo. Kapag tapos na ako, sobra-sobra pa yon para turuan kayong mga gago ng leksyon. Pagkatapos niyang magsalita, ginamit ni Linjay ang kanyang free skill point ng walang pag-aalinlangan. Matalim na tumulog ang system notification sa kanyang tainga. Kumonsumo ng isang free skill point. Natutunan ang warrior exclusive skill, Death Gasp. Epekto ng skill. Kapag ang isang warrior ay nasa desperadong sitwasyon, ang Death Gasp ay maaaring i-activate upang ibalik ang maliit na halaga ng pansamantalang health. Kung ang gumagamit ay malapit ng mamatay o pinaliligiran ng mga kaaway, ibabalik nito ang malaking halaga ng health. Sa sumunod na saglit, napuno muli ang health bar ni Linjay at lumampas pa nga sa kanyang kasalukuyang health limit. Nanlaki ang mga mata ni Archer na hindi makapaniwala. Ganap na bumalik ang kanyang health. Paano niya ginawa yon? Mapanghamak na tiningnan sila ni Linjay, habang isang nakapangingilabot ng ngiti ang sumilay sa gilid ng kanyang labi. Mga Ginoo, gusto niyo bang maranasan mismo ang kapangyarihan ng impyerno? Sumigaw si Magi, ang mage, sa kanyang mga kakampi. Huwag kayong magpatakot sa kanya. Nagbabluff lang siya. I-focus ang atake at patayin niyo na siya ngayon. Pero bago pa man lubusang maglaho ang kanyang sinabi, nagpakawala na si Linjay ng unang atake. Sa isang iglap, bumagsak ng malakas ang kamaong bakal ni Linjay sa mukha ni Archer. Kasabay ng pagsabog ng alikabok mula sa suntok na iyon, natigilan ang mga miyembro ng squad na parabang tinamaan sila ng kidlat. Iyon ba talaga ang bilis at lakas na kayang maabot ng isang tao? Gamit lamang ang kanyang mga kamay, pinatay niya agad si Archer. Ang hindi nila alam ay may nakatagong epekto ang grip enhancement. Kapag walang gamit na sandata ang player, nati-trigger nito ang bare-handed combat enhancement. Lumingon ng mabilis si Rex kay Magi at natatarantang sumigaw, "Bilis, gamitin mo ang ice burst para pigilan siya." Agad na itinaas ni Magi ang kanyang braso at nagsimulang mag-chant. Sa sumunod na sandali, napakaraming matutulis na ice spikes ang sumabog mula sa lupa at nagyelo si Linjay sa kinatatayuan niya. Hinawakan ng mahigpit ni Hawk ang kanyang iron sword at tumalon sa ere. Kanina pa ako nauumay na makita ang pagmumukha mo. Ang yelong ito ang magiging libingan mo. Mamatay ka. Pero bago pa man bumagsak ang iron sword ni Hawk, biglang naglabas ng puwersa si Linjay at binasag ang yelong nakapulupot sa katawan niya. Umiwas siya sa gilid ng may perpektong timing at tuluyang naiwasan ang nakamamatay na atake. Pagkatapos ay nag-ipon ng lakas ang kanang kamao ni Linjay. Isang napakalakas na suntok ang direktang tumama sa dibdib ni Hawk. Gulat na napatitig si Meiji sa nangyari. Paano naging posible yon? Hindi siya kinayang pigilan ng ice burst ko. Malamig na tiningnan ni Linjay si Meiji, kalmado ang kanyang boses, pero puno ng matinding kumpiyansa. Basta sapat ang taas ng strength stat mo, kaya mong makawala sa crowd control. Ang ice magic sa level mo ay isa lang walang kwentang trick para sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Magi habang nakatitig kay Linjay. Dapat ay kalahati na lang ang stats mo dahil sa mga sugat mo. Paano kang may sapat na lakas pa rin? Teka, nang mapansin niya ang umaapaw na battle aura na nakabalot sa katawan ni Linjay, na-realize niyang hindi ito mukhang isang tao na bumaba ang stats. Biglang lumingon si Meiji.
Archer, gamitin mo ang Hawkeye at i-check ang stats niya. Pero nag-umpisa na maglakad si Linjay palapit sa kanya. Huwag mo nang sayangin ang laway mo. Ang hunter na yon ay pinabalik ko na sa respawn point ng suntok ko kanina. Nakalimutan mo na agad? Tumingin si Maggie kay Linjay at tuluyang nawalan ng kontrol sa sarili. Sumigaw siya nang wala sa wisyo, hacks. Siguradong hacks yan. Siguradong nandadaya ka, ikaw na walang hiyang hacker. Pagkarinig ni Linjay sa salitang hacks, biglang nanliit ang mga mata niya. Isang kirot ang kumabog sa kanyang dibdib. Ang imahe ni Bailey Chomcheng na gumagamit ng hacks para traidurin siya sa huling laban ng nakaraang buhay niya ay bumaha sa kanyang isipan. Biglang inabot ni Linjay at mahigpit na hinawakan ang pulso ni Meiji. Ang boses niya ay may dalang galit na pilit pinipigilan hanggang sa sukdulan. Tanging mga duwag na isinusuko ang lahat ng pinagkatiwalaan nila noon ang pipili sa landas na walang balikan. Ako, si Linjay, ay hinding-hindi babagsak sa ganyang kababaw na antas. Ang mga basurang tulad mo ay hindi manalo, kaya nagbibintang na lang sa iba. Nakakatawa. Lalong humigpit ang hawak niya, at sumigaw si Maggie sa sakit, habang nagmamakaawa ng paulit-ulit. Sumusuko na ako. Parang awa mo na, wag mo akong patayin. Aalis na ako sa grupo ni Rex ngayon din. Pero malamig lang siyang tinitigan ni Linjay at nagbitiw ng 4 na salita. Huli na ang lahat. Kasabay nito, itinodo niya ang grip enhancement, binuhat si Maggie ng isang kamay, at malakas siyang ibinato sa batong pader sa likuran nila. Doon na biglang humakbang paharap si Rex. Isang malupit na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Kakaiba. Sinayang mo lang ang huli mong bentahe gamit ang sarili mong mga kamay. Ang class mo ay warrior. Kaya syempre, alam ko kung paano mo nagawa ang mga nakakatawang galaw na yon gamit ang class traits. Naglalabas lang ng nakakatakot na lakas ang mga warrior kapag naiipit sila sa mga desperadong sitwasyon, lalo na kapag pinalilibutan sila ng maraming kalaban. Lalong naging mayabang ang tono ni Rex, pero ang surrounded state ay nangangailangan ng hindi bababa sa 3 kalaban para ma-activate. Ngayon, ako na lang ang natitira rito. Hindi matitrigger ang last stand effect mo, at dito na nagtatapos ang maliliit mong trick. Dahan-dahang binunot ni Linjay ang kanyang curved blade, kalmado ang boses pero puno ng pagnanasang pumatay. Tama. Kaya sa pagkakataong ito, ibabalik kita sa bayan ng patas gamit ang espadang ito. Pero sa sumunod na segundo, mabangis na umapaw ang battle intent ni Rex. Isang nakakabulag na violet-black aura ang sumabog sa paligid niya, at isang baliw na ngiti ng panalo ang gumuhit sa kanyang mukha. Mukhang hindi mo pa rin naintindihan ang sitwasyon, Linjay. Ang assassin class ko ay isang duelist class na sadyang ginawa para sa one-on-one combat. Ang may bentahe ngayon ay ako. Ngayon, wala ka ng kawala. Sa isang iglap, sunod-sunod na nagbanggaan ang short blade ni Rex at ang curved blade ni Linjay. Alam ni Linjay na ang pinakamapanganib na bahagi ng assassin class ay ang trait na tinatawag na wake point assault. Sa sandaling tumama ito, mag-stack ito ng tuloy-tuloy na bleed debuff. Sinalag niya ang mga atake ni Rex habang mabilis na nag-isip ng countermeasure sa kanyang isipan. Lalong naging malupit ang ngiti ni Rex. Maganda ang mga galaw mo. Aaminin ko yan. Pero ang close quarters combat ay ang aking teritoryo. Basta madaplisan ka man lang ng atake ng isang assassin, dahan-dahan kang lalamunin ng mga magkakapatong na debuff. Tigil mo na ang paglaban. Hindi magtatagal, luluhod ka sa lupa, at magmamakaawa na tapusin ko na ang buhay mo. Nang sandaling iyon, hinigpitan ni Linjay ang pagkakahawak ng 2 kamay niya sa kanyang curved blade. Sa sumunod na iglap, sumabog siya ng nakakagulat na puwersa at naglabas ng napakatalim na alon ng sword aura. Napatitig si Rex sa bitak na nahiwa sa pader. Agad na namuo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Hindi niya inasahan na ang lalaking ito ay may ganito pa ring nakakatakot na killing power pagkatapos makalahati ang kanyang stats. Talagang hindi pwedeng maliitin ang bentahe sa lakas ng mga warrior sa early game. Pero ano ngayon? Sa oras na maging mahaba ang laban na ito, siguradong matatalo si Linjay. Pero bago pa man matapos ni Rex ang pag-iisip na yon, sumugod na parang tigre si Linjay palapit sa kanya. Sinong may sabing patatagalin ko to, tanga? Wala naman lang nakuhang oras si Rex para dumepensa bago niya muling iminulat ang kanyang mga mata sa tabi ng Resurrection Crystal. Isang malamig na system notification ang tumunog sa mga tainga niya. Napatay ka ng warrior na si Linjay at nakatanggap ng level penalty. Bumaba ang iyong level mula level 3 papuntang level 2. Biglang nagtawanan ang mga manlalaro sa paligid na nakapanood sa eksena. Galit na galit at hiyang-hiya si Rex. Sumigaw siya ng malakas sa kanyang kinatatayuan. Ang lakas ng loob niyong pagtawanan ako. Nagmamadaling humakbang paharap si Archer at pinaalalahanan siya. Boss, ang mga damit at equipment mo ay ninakaw lang sa iba at hindi pa lumilipas ang 24 oras mula nang nakuha mo ang mga ito. Saka lang napagtanto ni Rex na hubad siya. Nanginginig sa galit, sumigaw siya ng hysterical papunta sa labas ng Resurrection Point. Linjay, talagang ipinahiya mo ako sa publiko. Maghintay ka lang. Hindi pa tayo tapos. Samantala, nagising na si Hawk mula sa pagkahimatay. Hinimas niya ang nahihilong ulo at tumingin sa paligid, palihim na nakahinga ng maluwag. Mabuti na lang at takot siya sa sakit kaya inilagay niya ang lahat ng stats niya sa defense.
Kung hindi, siguradong naibalik din siya sa bayan sa isang tira lang. Nasaan na ang iba? Bigla niyang nakita ang figura ni Lin Jay. Agad na nanginig sa takot si Hawk at nagmamadaling itinaas ang kanyang malaking espada, dahan-dahang umaatras. Pero kalmadong nilagpasan lang siya ni Lin Jay. Pabor naman, ibalik mo kay Rex ang mga damit niya at sabihin mo sa kanya ang isa pang bagay. Kapag nakasalubong ko pa kayo, papatayin ko kayo hanggang sa bumagsak sa zero ang levels nyo. Nang tuluyan nang mawala sa paningin si Lin Jay, doon lang nakahinga ng malalim si Hawk. Anong klaseng nakakakilabot na lakas iyon? Hindi na ito kayang sukatin ng mga ordinaryong stats. Ang pressure na iyon ay parang mismong pagdating ng kamatayan, gaya ng isang mandirigma na nagbalik mula sa impyerno. Biglang tumunog ang isang malinaw na system notification sa pandinig ni Lin Jay. Matapang mong nilabanan ang malisyosong IE at nakatanggap ka ng malaking gantimpala sa reputation. Tumaas ng 300 ang reputation mo sa Meltdown. Umabot na sa pinakamataas na level ang reputation mo sa Meltdown. Exalted. Naka-unlock na ang legendary status sa Meltdown. Kusa ng manunumpa ng katapatan at susunod sa iyo ang mga gnisi. Magtatayo ang bayan ng isang eksklusibong estatwa para sa iyo at bubuksan ang isang espesyal na pribilehyo ng nakatagong kwento na eksklusibo lang sa Meltdown. Sumilay ang isang tipid na ngiti sa mga labi ni Lin Jay. Hindi kailanman maganda ang pagtaksilan ng mga kakampi, pero hindi na rin masama ang makuha ang ganitong kalaking reputation mula rito. Oras na para bumalik sa bayan at magpagaling. Sa sandaling humakbang si Lin Jay pabalik sa Meltdown, nakapila na ang mga sundalo sa magkabilang gilid ng kalsada, sabay-sabay na yumuyuko habang hinihintay ang kanyang pagbabalik. Dahil sa biglaang tagpong ito, hindi na iwasan ni Lin Jay na matigilan ng sandali, puno ng pagkalito. Ano na ang nangyayari ngayon? Sa sandaling iyon, umalinggaw ang isang system notification sa buong mundo. Binabati ang manlalarong si Lin Jay sa pagkuha ng legacy title na Blade of Dawn. Mangyaring tanggapin ang pinakamataas na parangal mula sa Meltdown. Agad na nagkagulo ang ibang mga manlalaro sa bayan. Anong nangyayari? Yumuyuko ang mga gnisi sa isang manlalaro. Ano ang Blade of Dawn? Posible bang iyon ay isang bagay na madi-unlock lang ng isang Platinum E? Pero sa basurang warrior class na iyon, walang may gustong maglaro. Paano niya kayang bumili ng Platinum E? Tiningnan ni Lin Jay ang title notification sa harap niya. Sa isang iglap, naalala niya ang isang nakatagong bahagi ng kasaysayan na nakita na niya minsan sa isang dungeon noong nakaraang buhay niya. Ang Blade of Dawn ay isa sa 8 legacy titles na pinakamasidhing na promote bago pa inilunsad ang laro. Ang bawat titulo ay kumakatawan sa isang makabayaning epiko mula sa kasaysayan ng mundo ng era. Ilang beses nang nagbigay ng pahiwatig ang mga developer na ang mga titulong ito ay hindi lamang basta kwento. Malamang na ito ang mga pinakamataas na parangal para sa mga hidden achievements. Pero simula nang ilunsad ito, wala pa ni isa ang nakabalitang nakakuha ng kahit isa man lang sa mga ito. Isa sa 8 dakilang legacy titles, ang Blade of Dawn, ay maagang nakuha niya mismo sa Meltdown, na isa lamang newbie village. Ito ay isang hindi kapanipaniwala at hindi inaasahang pakinabang. Sabay-sabay na sumigaw ang mga sundalo sa magkabilang gilid ng kalsada, maligayang pagbabalik sa iyong tagumpay, Panginoong Blade of Dawn.